Hello pong muli mga kababayan, kamusta po lahat? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Muli po, nandito naman po inyong lingkod, si Kamanong po. Sa Tambayang Makabayan po, magkukomento po tayo, magkomentuhan po tayo. Bago po tayo mag-upisa, syempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan mang bansa o sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ng napakaganda pong kaganapan at syempre po napakasaya po ng ating mga kababayan sa Japan, mga katambay. Dahil itong mga nakarang araw ay pinasyalan po sila. Bumisita po ang ating Vice President sa Japan at syempre po para po magkita-kita po sila ron ng ating mga kababayan, lalo-lalo po ng mga OFW nating mga kababayan. Kaya po tuwan-tuwa po sila sa kaganapan po. Nakaka-proud po na bisitahin po sila ng Vice President sa Japan. Painggan po natin ang speech, pahayag ng Vice President mga tambay, ang kaganapan po sa Japan. Nitong, I think nasa Pilipinas na po ang ating Vice President dahil mayroon pong gagawin din pong peaceful rally po sa Davao. Meron din pong peaceful rally po sa Davao dahil hindi naman po lahat ay makakarating. Siyempre po sa Quirino Grandstand mga katambay. Painggan po natin mga kababayan, ang Vice President. Mabuhay! Sayonara among gwapa na BP mo. God bless you all. Thank Good you. health sa year 2025. Domo arigato! Thank you! BP. Thank you, BP! Kagaw. Warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po. Kaming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! Please! Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. We are seriously considering, ma'am. Tumutuloy yung Yes! Mama, awa ka! Hindi siya pwede. Ikaw lang ang pag-asa Asa lang namin! Yes, I really believe that our country will be great, and I really believe. We will be with you! Hey! Please! Mahirap siya ipaintindi sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, maggagawa ng ating bayan. Yes, ma'am, isa din yan sa kailangan bantayan ng mga kandidato. So, pinaliit namin yung mga projects and programs namin. Noong una, last December, nag-planning kami. Sabi ko, lahat ng ating mga projects nandyan pa rin, pero babaan na lang natin yung beneficiaries. Pero, nung nakapag-usap kami ulit, nitong January na lang na meeting, sabi ko, sabi rin ng execo, mas maganda siguro kung bawasan na lang natin yung projects natin para marami pa rin maka-benepisyo. So hanggang ngayon, tumutuloy yung meeting namin kung anong mga projects doon ang may impact talaga doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kasi inuuna talaga namin yung mga underserved communities kasi laging pag sentro, like Davao City, madami ng opportunities. Pero yung mga kasikbit na mga probinsya and municipalities na mga maliliit, yun yung mga kailangan talaga ng tulong. So pinaliit namin, pinakonti namin ang mga projects and programs namin. And siguro by mid-February, ready na kami ulit na mag-roll out ng mga projects and programs sa Office of the Vice President. So tutuloy pa rin yung aming mga satellite offices, nandyan pa rin. Meron kaming satellite office sa Isabela, satellite office sa Pangasinan, at
sa Bicol region, may satellite offices kami sa Bacolod, sa Cebu, sa Tacloban, sa Davao City, sa Butuan, Zamboanga City, and Cotabato City para sa BARM area. Kaya tutuloy pa rin, pero konti na lang yung projects. Yan po mga tambay. Napakaganda po ng pahayag ng ating Vice President at tuwan-tuwa po. Tuwan-tuwa po ang ating mga kababayan sa Japan, mga katambay, sa pagkikita-kita po nila ron sa ating Vice President. At natuwa rin po sila na malaki po ang posibilidad na ang ating Vice President ay tatakbo po. Siyempre po, kasi po sa nakikita rin po ng Vice President na nangyayari po sa ating bansa ay kailangan pong bumangon muli, maging great muli, maging maayos, maging maayos muli ang ating bansa, maayos dahil nga po sumasama. Ayon na rin po sa Vice President, nakikita niya po na pasama ang sitwasyon ng ating gobyerno. Kaya kailangan pong ito ay maiayos muli. Kaya po malaki po ang posibilidad na talagang tatakbo po ang Vice President para po sa pag-aayos pong muli ng bansa, mga kababayan. Dahil nga po, wala na po tayong aasahan eh. Di ba? Dahil nakita po natin ngayon, nagkaisa na po yata ang bagong Pilipinas, di ba? Lalo ang institusyon ng Senado at Kamara na wala na pong nakikitang anomalya at korupsyon. Only ngayon lang po, first time po nangyari sa ating bansa na ang institusyon po ng Kamara at Senado, walang nakikitang malalaking korupsyon sa gobyerno, mga katambay. Wala. Biruin mo, flood control, hindi po nila nakukitaan ng korupsyon. Yung ginto, yung paglipat ng pera, nakuhanan mo PDIC, PhilHealth, GSIS, SSS, mga katambay, mag-imbestigan man sila para lang pong bula. Mag-imbestiga ng kakaunti, tapos wala na. Parang bula nang nawala, natabunan na. Ganon po ang nangyayari po yata nila. Ganon sila mag-imbestiga. Kunwari, pang media mileage lang. Di ba? Nakita po natin yung iniimbestigahan nila. Yung sa, ano po yung ginawa nilang investigasyon yung sa Lotto. Di ba? May nag-imbestiga dyan. Di ba? Yung isumbong mo kay Tolpo. Yung senador, isumbong mo kay Tolpo. Ano nangyari sa investigation na yon? Nawala na. Parang bula. Di ba? Napakarami pa yata nilang imbestigahan na parang bula, mga tambay. Pero pagdating po sa investigasyon nila kay Vice President at kay dating Pangulong Duterte ay hindi po bula. Hindi bula ang investigasyon nila riyan. Kahit po hirap na hirap sila na gumawa po ng gawa-gawang ebidensya, gawa-gawang issue, gawa-gawang kwento. Di ba? Hindi pa rin nila tinitigilan ang investigasyon diyan. Di po ba? Kaya nga po pati po ang relihiyon na Iglesia ni Cristo ay hindi na rin po nagugustuhan ang sitwasyon ng ating gobyerno. Di ba? Na ang isang Vice President ay kailangan mo i-impeach. Di ba? Ano sabi ng Iglesia ni Cristo? Dahil nga mismo ang presidente, kuno, ay nagsabi na ayaw niya ma-impeach ang Vice President. Di ba? Sinang-ayunan na Iglesia ni Cristo yan. Dahil nga magkakaroon pa ng peaceful rally. Di ba ba? Mamaya lang po yan. Mamaya na. Isang tulog na lang yan, mga katambay. Di ba? Kaya nga po, hindi lang po ang mga Pilipino ang nakakita po ng problema ng ating politika sa ating bansa. Wala na pong kapayapaan ang ating bansa. Sa politika, walang kapayapaan ang ating bansa dahil nagbabalikan ng droga, krimen. Wala na halos kapayapaan eh. Di ba? Wala rin tayong kapayapaan sa presyo ng bilihin. Wala tayong kapayapaan dyan. Sa presyo ng ating mga bayarin. Di ba? Buwan-buwan. Wala tayong kapayapaan dyan. Di ba? At lalong wala tayong kapayapaan dahil wala tayong makita ng mga trabaho sa ating bansa. Kailangan pa natin mag-abroad para lang sinasabing mabuhay natin, mapag-aral natin ang mga anak. Ang mga anak natin, kailangan nasa abroad tayo. Di po ba? Kasi kung sa Pilipinas ka lang, ordinaryo ka manggagawa, gutom ka. Patay gutom ang labas natin. Patay gutom, mga kababayan. Pag sa Pilipinas lang tayo aasa ng trabaho at minimum lang ang ating sweldo, patay gutom tayo, mga kababayan. Patay gutom. Lalo kung may mga anak pa tayo. Di ba? Halos hindi na natin kayang pag-aralin yan. Buti na lang. Nagpapasalamat tayo kay dating Pangulong Duterte dahil nga po, yung ating mga university, state university ay nilibre niya na.
na libre na ang pag-aaral ng ating mga anak sa colleges, lalo ko ito'y makakapasa at maipapasa nila ang requirements ng state university, mga katambay. Di po ba? At napakarami pang ginawa ng dating Pangulong Duterte, di ba? Ating mga lisensya, ating mga passport, di po ba? In-extend niya na kabawasan din po yun. Kabawasan din po yun sa ating pera. Dahil nga po kung paiksiin mo, madalas tayong kukuhanan ng pera ng gobyerno. Pahabain mo ang termino ng 10 taon. O di, laki ng katipiran mo. Di po ba? Kaya nga lang po, sa bagong Pilipinas, hindi po ganun ang iniisip po yata ng gobyerno natin ngayon. Ibang-iba sa iniisip po ng Vice President. Ang iniisip ng Vice President, yung pagtugon sa problema at maiahon ng bansa sa problema lalo sa kahirapan. Pero sa pagdating po sa bagong Pilipinas, ang nakikita po ng Vice President, nakikita natin mga Pilipino, ang tinutugunan po nila ay ang ating pera. Ang tinutugunan po nila ang malalaki po nating pera na binabudget po natin taon-taon. Yung po ang nakikita natin tinutugunan ng mga politiko. Hindi natin malaman kung saan po nila nilalagay ang ating pera. Natutuklasan po natin, meron po sila mga extraordinary. Di po ba? Ang lalaki po ng pondo nila. Hindi natin malaman kung saan nila dinadala ang napakalalaki nilang pondo. Di ba? Lalo po ang institusyon ng Kamara, dinagdagan po ang pondo niyan. Meron na po silang proposed budget na 16 billion. Dinagdagan pa nila ng hindi bababa sa 17 billion, mga katabay. Mahigit doble pa yata ang naging budget po yata nila. Kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod, mga kababayan. Ganon din po ang Senado. Dinagdagan din po ang kanilang ang kanilang budget. Mga nakaupo lang po yan. Gumagawa po ng batas yan. Pero isang damukal po ang kanilang budget. Ibang klase po. Na wala po mga resibo yan, mga kababayan. Dahil ano lang po ang kailangan nilang ibigay sa COA? Certification lang po. Liquidation by certification lang daw po. Ayon po yan, kisas na nakatuklas po ng kanilang special rules o batas yata nila, mga kababayan. Ibang klase. Pero, ang Vice President, nakita niyo po, kahit iniipit nila ang pondo, ipit na ipit po kasi ang pondo ng Vice President. Napakarami po niya kasing programa. Yung sinasabi nga ng Vice President, buong Pilipinas, pinupuntahan na kanyang programa. Kasulok-sulukan, yung maliliit, yung mga nangangailangan ng mga nasa probinsya, nasa malalayo, pinupuntahan ng Office of the Vice President ng kanyang satellite offices. Luzon, Visaya, Mindanao meron. Puro pagtulong. Di ba? Hindi mga ayuda ang ginagawa niya na puro ayuda lamang. Nakilalaki sa kanya programa. Katulad ng mga kabataan, kailangan mo yan tulungan, makapag-aral, mabigyan ng mga gamit. Di ba yung mga programa niya na binibigyan niya ng mga gamit, kumpleto na, nakabag na? Di po ba? Yung mga bata na sa malalayong probinsya, kahit yung mga nasa bundok, pinupuntahan niya, dinadala niya ng pagtugon. Dahil kailangan po nito, mapagbago rin ang kinabukasan buhay ng mga kabataan, number 1. Di po ba? At lalo-lalo na sa pagtugon niya sa sakuna. Di ba? Nahandyan agad kahit na ang kanyang pondo. Kaya nga, ano sabi ng Vice President sa kanyang pahayag? Nilimitahan na lang niya, binawasan na lang niya yung programa. Yung mga programa nila, binawasan. Dati kasi napakarami. Binawasan na lang nila para yung pagtugon, ganun pa rin po. Ganun pa rin karami na tao ang pwede nilang bigyan ng tulong. Binawasan na lang nila. Kasi napakalaki po kasi ng ginawa po pamumulitika sa pondo po ng Vice President. Sa totoo lang. Di ba? Yung kanyang proposed budget sa dami na kanyang programa ay 2 billion. Ano po ginawa ng Kamara? Sa pangunguna po ng 2 tao raw po na may control doon ng ating pera ayon sa Vice President. Ang Martin Romualdez at ang Saldico. Ano po ginawa ron? Yung 2 billion, ginawa na lang po 700 plus million. Ganun po kalaki. Mahigit kalahati po ang tinapyas. Pero makikita mo ang programa po nila na hindi naman po nila saklaw. Ayuda, akap, pinondohan po ng how many billions ang akap. Hindi bababa sa 29 billions. Makita nyo po, yung programa, isa lang yun, akap. Limitado pa rin na mabibigyan nun.
Hindi naman buong Pilipino. At hindi yun ang pagtugon sa ating problema. Ang pagtugon sa ating problema, lutasin mo yung mga problema, lalo-lalo yung pinangako mo. Di ba? Nangako kayo na 20 pesos ang kilo ng bigas, pabababain ang bilihin, gagawin yung world class ang Pilipinas. Kaya lang, saan napunta? World class sa korupsyon, yata. World class sa sobrang volume, dami na naman ng mga drogista sa ating bansa. World class yata dyan. World class na maging addicted na naman at dumadami na naman ang drogang pumapasok sa ating bansa yata. Yan, world class. World class sa mga krimen. Makatambay. Ibang klase. Kasi pati ang Pangulo may issue ng droga eh. Kaya magiging world class nga tayo sa droga yata. Di ba? Kaya dito, talaga nakikita po ng Vice President yung sinasabi nga po na gustong-gusto po ng mga OFW. At hindi lang naman po OFW ang gusto na maging Pangulo ang isang Vice President. Dahil nakita po ng mga Pilipino kung paano po magpatakbo ang mga Duterte. Nakita po nila na 6 na taon kung paano manungkulan ang ating bansa, paano manungkulan sa ating bansa ang mga Duterte. Dahil nakita po natin kung paano po sila humawak ng problema. Nakita nyo po, pandemya pa lang kung paano po lutasin at hawakan na wala po tayong gamot. Pero nakita po natin kung gaano po katindi at kagaling ng isang Pangulong Duterte na isettle niya, handle niya ang pandemya sa buong mundo. Na less ang namatay sa atin, samantalang yung mga mayayamang bansa, milyon ang namatay sa kanila, daan-daan libo ang namatay sa kanila. Diba? Ganong kagaling. Kahit tayo nangutang tayo, pero napakinabangan po natin yung inutang natin dahil isinaksak sa atin. Baksin. 3 beses tayo sinaksakan. Di po ba? Ngayon, wala tayong pandemya pero baon tayo sa utang. Isang damo ka lang inuutang natin, wala tayong mga mabibigat na problema. Wala tayong pinagdadaan ng mabibigat na problema. Paano? Paano kung meron tayong katulad ng pinagdaanan ni dating Pangulong Duterte? Nabanggit ko lang. Patay tayo. Patay tayo lahat pagka ganito ang nangyayari sa ating bansa. Lahat tayo ubos. Wala na magpapautang sa atin eh. Number 1, dahil sinagad mo na yata eh. Walang mga major problem, pero isang damo ka lang utang natin. Walang programa. Ang mga proyekto natin, nasaan na? Build. Better more, nasaan na? 3 taon na. 3 taon na. Walang maipagmalaking better more. Ang natuklasan ng mga Pilipino nitong 2025 national budget, walang mga malalaking pondo ang mga proyekto ng gobyerno. Nilagay pa nila karamihan sa unprogram. Kaya nakikita lahat ng Vice President yan. Kaya nga sabi ng Vice President? Ang bansa natin ay kailangan ibangon muli. Ibangon muli ang ating bansa. Kaya mapipilitan siya tumakbo. Pagka ganito ang nakikita natin o nakikita niya sa ating bansa. Mga katambay, ipolitika siya ng ipolitika. Ang tirabaho lang ng gobyerno natin ngayon ay ipolitika ang mga Duterte. Ang dating Pangulo, ang Vice President. Yan lang po ay binigay na trabaho ng mga politiko sa atin, lalo sa institusyon ng Kamara. Yan lang po ang trabaho nila. Hindi po tugunan ng problema at lumalalang kahirapan ng bansa, kawalan ng trabaho. Hindi naman yan ang kanilang tinutukan ng 3 taon. Mga Duterte lang. Kaya dito, mga kababayan, kung meron po tayo pagkakataon, bukas na po, ay sumama po tayo, makiisa po tayo sa peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Ipahayag din po natin dyan ang nangyayari po at nalalaman natin ang ating dinadanas sa panunungkulan nila. Ipahayag po natin. Hindi naman po masama dahil welcome naman po sa lahat ang peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil sila rin po ay hindi po nila sinasang-ayunan ang impeachment ng Vice President. Hindi po nila sinasang-ayunan yan na Iglesia ni Cristo. Kaya mga kababayan, maganda po ito. Magandang balita po para po sa atin na ang Vice President, nakikita niya na po ang napakalaking problema ng bansa. Lalo po ang kahirapan at kailangan maibangon muli ang ating bansa. Nakikita po ng Vice President. Kaya malaki po ang tsansa na talagang tatakbo po siya kung matutuloy ang halalan sa 2028. Ay tatakbo po. Kaya lang, kailangan din po magdoble ingat ng Vice President. Bakit po? Dahil nga po napakarami pong kumakalat, di po ba? Kahit mismo siya ay nakaranas po
ng mga threat sa kanyang buhay, di ba? Pagbabanta sa kanyang buhay. Dahil nakita naman po natin ang grupo po, napakaraming grupo na gusto magpabagsak po sa mga Duterte. Nandiyan pa yata ang mga grupo, di ba? Na napakatagal na. CPP, NPA, NDF, yung mga grupo, di ba? Na po pwede pong gawa ng masama ang mga Duterte. Siyempre, pati po ang pamahalaan natin ngayon ay bilit po siya pinababagsak. Kaya hindi po natin malaman ngayon kung sino po talaga ang threat sa buhay ng Vice President. Sa dami po ng tumutuliksa siya sa kanya ngayon. Lalo sa social media. Kasama pa social media na tumutuliksa sa kanya. Napakarami. Libo-libo po. Libo sa social media. Mga detractors niya para sa demolition job, mga tambay. Di ba? Mga politiko. Napakarami. CPP, NPA, NDF. Meron pa mga kaparian na talagang gusto siyang mapabagsak at ma-impeach. Kaya hindi po malaman natin ngayon kung sino talaga ang numero kalaban ng Vice President. Dahil mismo, pati ang kanyang tinulungan, ang kanyang binigyan ng suporta para maging Pangulo, ay nagiging kalaban na rin po niya. Yata, mga katambay, yung binigyan niya ng tulong, maipalibing din ang pamilya nito, lalo ang kanyang ama, na napakatagal na hindi mailibing sa libingan ng bayani, natulungan ng dating Pangulong Duterte. Pero sa kabila nun, ang iginanti po sa kanila ng utang na loob, ito po, ito, 3 taon. 3 taon problema na hirap naman po silang, mabigyan ito ng matitibay na ebidensya. Ginagamit pa International Criminal Court. Grabe. Ginagamit sa kanila. Kasama na rin po ang Vice President yan, mga kababayan. Kasama na rin. Diyan sa Criminal Court na yan. Kaya dito po, napakaganda rin po experience, mga kababayan, na nangyari po sa mga kababayan natin na nasa Japan, na makakausap po nila, makakamayan ang Vice President. At nakakatuwa po at syempre po, nahandun pa rin po, binigyan po ng pag-asa ng Vice President ang mga Pilipino, lalo ang mga OFW. Binigyan niya po ng pag-asa na muli pong makabangon ang ating bansa, lalo po sa ganito pong sistema. Kung ito po ay magpapatuloy, ay talagang lalala ang ating bansa, lalo sa kaperahan, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Mga kababayan, pag may pagkakataon po tayo, pwede po tayong pumunta at makiisa sa rally po ng Iglesia ni Cristo. Muli po, paalam, ingatan nawa, bye-bye.